Good morning, everyone. So my part is technology-based interactive teaching strategy. So this is the skills to be harnessed among Filipino learners is the information communication and technology skills. To achieve this, teachers must be able to infuse technology in their instruction so as to immerse the learners in a more interactive manner. Also, when guided properly, the learners will be able to harness the information and media skills that will be useful in their daily living. However, teachers need to value the importance of technology not just to inform their learners, but to transform them through the assistance of technology. So, of course, no, ang technology is naa naman gina sa atuan na sa balay, sa atong every surroundings nato and na-introduce na po na siya sa ato ang learning process. So, of course, as a teacher, you have to be knowledgeable enough nga unsaon na paggamit, unsaon na pag-implement katong mga strategy dito, unsa yung mga uses nga makatabang siya sa learning sa students. And also, dili lang ni siya gamiton para lang sa pag-deliver sa kanang lessons nimo, but also to let the students use it. Unsaon man, like for example, through PPT, of course, mag-engage magid na imong mga students. You have groupings and then naana siya yung mga reportings. So instead of using visual aids, is magamit na sila og PowerPoint, which is sakto pod kay dili man magpabilin ta nga magsige lang ta gamit sa mga traditional nga learning materials, but also dapat ta mo adapt og unsay mga changes sa karon nga panahon. So next, sa technology-based interactive teaching strategy is kani siya diri is kana bitaw mga strategy ni siya nga gamiton sa usa ka teachers. Kay with technology, ang learning bitaw is dili na siya kanang boring, kay kanang daghan man gud na sila kanang sa mga features ba, like naa na roy ginatawag nga aside sa PPT na po tay mga online tests, online exams, and then also mga video presentations nga kanang ma-present nimo sa usa ka bata. So therefore daghan gid siya og kagamitan. Next is naatay ADDIE model. So ADDIE model is the analysis, design, development, implementation, and evaluation. So analysis. This phase is considered the goal-setting stage. The focus of the designer is to target all learning competencies. So diri is imuhang gipang-analyze nimo ug unsay mga learning goals, learning competencies, and then you also have to angay nimong mahibaw-an og unsay imong mga viewers, unsay imong mga learners para mas maplanuhan gid nimo siya og pamaayo. So next is the design. So in this stage, all goals, tools, and performances are laid down, ready for the next stage. So naa naman kay mga learning goals, learning competencies is need na pud nimo siya nga di mag-design kaniya og appropriate nga kanang magamit nimo para imo to siyang ma-come up. Like for example, ang imong goal usa dito is kanang at the end of the lesson, ang students ba kay will be able to usa man kay baw na sila mo edit like sa ICT, related to sa ICT animation. So at the end of the lesson, dapat makahibaw na gid ang mga bata ug unsaon pagpalihok sa usa ka cartoon ba or anything. So dira pa lang is mag-design na ka unsa day mga angay nga strategies or mga learning activities nga angay na pabuhat nila para ma-come up to nila. So design na. After the analyzing, ay design na. Next is the development. So naa naman kay gi-design, of course imuha na to siyang i-develop. So development, this stage starts with the production and testing of various methodologies used in the plan. So when we say methodologies, so mo ni siya mga strategies, mga ways din lain nga pamaagi nga mas maayo or best nimo nga kanang magamit bitaw, like for example imong mga options. So gikan sa na analysis, design, the development. So kato siya is ang imong mabantayan isunod ra gid sila, sequence ra sila gikan sa pagplano, pag-design o pag-develop na gid sa imong model nga gigamit or kanang strategy. Next is the implementation. The key word in this stage is procedure. Teachers or designers must be guided by various steps crafted in the preceding stages. So, na naman kayo na-develop, no? Na naman kayo na-develop, of course, imuha na siyang i-implement. When we say i-implement na nimo siya, is imuha na bitaw siyang i-introduce, bitaw, imuha na gid siyang
ibuhat, like for i-apply na gid na nimo. Last is the evaluation. So this final stage evaluates both the process and the outcomes of the model. In here, the teachers are encouraged to see the results formatively and summatively. So, evaluation, imuha na siyang i-evaluate, imuha nang i-assess if ang imuhang gigamit nga strategy or model is unsa man effective. Para in case ganing nga nay mga kanang mga problema is imuha pa to siyang ma-resolve or imo pa tong in the next time kay mas imuha na tumatag solusyon para mas ma-better na siya. So therefore, kani siyang ADDIE model is model ni siya gid, like for example, model ni siya nga gamiton ug unsaon pag-deliver sa mga lessons ba. Giplano ni siya sa usa ka teacher pa maagi ni siya gigamit through paggamit sa technology. So, if naman ganito siya kanang, di ba, nanay model, so nani siya advantages and disadvantages. So, what are those? So, advantages. Using technology in the classroom allows you to experiment more in pedagogy and get instant feedback. Next, technology in the classroom helps ensure full participation. There are countless resources for enhancing education and making learning more fun and effective. Technology can automate many of your tedious tasks. With technology in the classroom, your students have instant access to fresh information that can supplement their learning experience. So, ang kanina siya technology is, based sa akong gibasa, is daghan gikayo siya og mga advantages. Like sa akong, what I've said earlier, is ang classroom dili na boring kay kanang ang inyong learning process ba, ang teaching learning process dili na boring kay makagamit naman ka og lain-lain nga features gikan sa technology. And also, through technology, mas makadali na ka og access sa mga informations. You don't have to go to library para mag-research ba ka. Just a click on your phone, like for example, sa Google, maka-search na ka. But always remember no nga, tandili taangay magpataka og search lang sa Google or paggamit sa technology kay napo na siya mga disadvantages. So, what are those? So, disadvantages. Technology in the classroom can be a distraction. Technology can disconnect students from social interactions. Technology can foster cheating in class and on assignments. Students don't have equal access to technological resources. The quality of research and sources defined may be top-notch. So, na may advantages na nasa disadvantages. So, usa gid ani nga advantages is dili tanan bata is naagyoy cellphone or maka-access pa sila sa technology, dili tanan ka mao mo gamit. Next is makakuan siya og unsa man cheating. So, common na kayo ni siya sa atoa karon, especially pag during pandemic, right? So, kato siya mga test ato is through online raman siya. So, of course, maka-search gid ang bata. So, nanay cheating. Dili na accurate, dili na valid. Ug sa may mga results ato. Kaya, of course, wala man ang teacher nga naa dito gatan-aw ba if na by cheating. So, usa pa sa dire is ang technology connect kay mag-cause siya og distraction and unsa man disconnect students kay bitaw kay kanang dependent na kahit sa technology, diba? Instead nga mangutana ka simple classmate unsa di ay ni kanang nakay idea about ani, but kay dili na makaganahan na nanam kay cellphone, so ari na mag-click. So again, those are the advantages and disadvantages. Thank you. So good morning everyone, my name is Janice Espinosa and today we will be talking about appropriate learning activities in the different phases of the lesson. So my part here is case study, so I will be discussing case study. So the case study is a structured, learner-centered strategy that explores complex and value-laden issues through problem-solving and decision-making. So when we say case study, it is arranged or learners, isa ni siya ka learner strategy na nag-explore ni siya og mga lisod og mga value-laden. So when we say value-laden, it means influenced by personal issues, pinaagi sa pinaagi sa problem-solving and paghimo og mga decision-making para bitaw mahumana siya nga kanang issues. So in this strategy, students are tasked to analyze one or more cases and propose workable solutions. So sa kini nga strategies di ay kay ang mga estudyante kay ginahatagan og task sa teachers para maka-analyze og
dili lang isa kundi daghan nga mga kanang cases, and para maka-propose dito sila mga workable solutions sa kana nga case study. So cases are defined by Kowalski, Weaver, and Henson 1994 as general narrative descriptions of situations and incidents. So ang cases di ay kay gidefine ni kanang nila ni Kowalski, Weaver, and Henson. So tulo ni siya kabuok. And then planning gidefine as general narrative description. So kung imong gitag general narrative description is kana bitaw hango sa totoong buhay, ganun. And then in social studies, a case can be anything from actual or fictional event, a concrete or abstract issue, or a historical or current phenomenon. So ang case study di ay kay dili lang di ay ni nga hango sa totoong buhay, kundi pwede ay ka sa kanang in real life, o pwede pud hinimo sa mga tao. And then it can be concrete or abstract issue. So pwede pud siya sa kanang mga historical events which is about sa past events or sa present events nga panghitabo. So based on the content, case studies can be classified into the following. So mao din ni siya. So we have the first is we have the lived case studies. So these are often based on an ongoing event where students and real world actors are simultaneously examining issues and arriving at solutions. So ang kinidang case study is like live case studies nga, for example kanang mga kuan karon anay example diri ay nga kanang an example is the proposed shift of the Philippines from unitary to a federal form of government. So ang kinidang sa case study is pwede ni siya sa kanang mga ongoing event nga panghitabo sa Pilipinas. So next is we have the historical case studies. These are largely based on historical events and can be depicted as fiction or non-fiction. So an example is the trial of Andres Bonifacio in Cavite. So when we say historical case studies, so maklaro naman dyan nato nga when we say historical, it is all about the past events nga panghitabo. So ginahatag dito nga kato bitaw trial ni kanang Andres Bonifacio. So ilang studyhan kung unsay mga hinungdan nga nung patay si Andres Bonifacio, or nganong gikuanan siya mga punishment. So ilan na silang sabihan to nila nga panghitabo, and then ila pong pangitan-ong solution. So economic case studies, so these are focused on economic issues that can be drawn from students' experience or from international or national matters. So an example of this is the family budget of a minimum wage worker. So klaro naman kayo sa economic case studies no, kay nagtalk din siya about sa mga kalistanan do sa mga tao, like for example sa economic, mga nagkalisod sa kwarta, o di mga sweldo sa kanang nagkalain-lain nga trabaho, gagmay nga sweldo. And then so mao to siya ang economic case studies. It talks about kung sa kanang bitong mga problema sa society nato. So social issues case studies, so these are based on problems and concerns that affect society. In essence, live case studies and economic case studies are also to be considered under this classification. So an example is overpopulation in the National Capital Region. So sa social issues case study di ay kay nagbase niya siya sa mga concerns, mga problems na nakaapekto sa society, like so ang live case studies day o economic case studies kay na under ni siya diri kay social man. So when we say social is na diri pud na apil na diri ang economic issues nga problema sa society kay social man, and then naapil na po diri ang sa live case study nga panghitabo kay kuan man siya sa live case study is mga panghitabo ron diri sa Philippines. So mao ni siya ang social issues case study. So students, so number 5 is we have the student developed case studies. So in this type, students are tasked to come up with case studies
based on their own experience. So these will encourage students to be more involved since they are primarily affected by the issue. So an example of these is the high prices of goods in the school canteen. So klaro naman jud kaayo nga diri sa student developed case studies kay kana bitong ang mga estudyante kay gihangyo nga kanang kakam up sila og mga case study based sa ilang mga own experience. So like for example sa eskwelahan nabigay mga sa kantin, di ba, ang uban dito mga baligya kay nitubo so mga naapektuhan jud ang mga estudyante, so naka-experience sila ana nga problem. So sa kana ilang studyhan og ila pong kuanan og solution ang kana nga case. So next is case study. So there are 3 basic steps in implementing the case studies strategy in the social studies classroom. So, naay tulo ka basic steps no sa pag-implement og case study sa in social study classroom. So, briefing. So, the teacher gives a brief background about the case. Aside from verbal instruction, he or she can use video, pictures, story, and other forms of print and multimedia. So, sa briefing di kay ang teacher is mag-instruct siya sa mga students nga about sa kanang maghatag ni siya og kanang brief background about sa isa ka case, and then mag-instruct ni siya sa mga estudyante about sa kana nga case. So sa diri sa kanang kuan briefing is mga estudyante mismo may mokuha mga informations no, then sila mo magkanang mag-conduct sa kana nga problem, and then sila pud mismo mo kanang hapsay ana nga problem, ilang pangitaan og solution. And then sa ikaduha is natay discussion. So students are given sufficient time to analyze the given case and come up with solutions. Afterwards, solutions are presented to the class. So the discussion, so ang mga students day kay gitigan og dako jud nga time no kay para jud ma-analyze nila ang mga students day kay gitigan og dako jud nga time no kay para jud ma-analyze nila ang gihatag nga case sa teacher, and then og para sa maka-come up sila og mga solutions sa kana nga problem. And then afterwards sa kanang kuan solutions and all kay mag-ila na i-discuss sa ilang mga classmates nga kanang ngano naka-come up ana nganong naka-come up sila ang solutions ug sa ilang gibuhat ana para maka-come up sila ana ang solutions. And then next is we have debriefing. So the teacher stresses and clarifies social studies and concept and relates this to students' analysis and solutions. So sa debriefing di ay kay dili na ang estudyante may matag informations kundi ang teacher may matag informations about sa case study. And then iyang i-clarify diri kung sa mga estudyante kung yung sila paggamot sa ilang mga solutions, and ang say mag-ask iyang ipangutanan na yung mga estudyante nga nung nakakam up sila ang mga solutions o kung silang gipangot kung silang strategy nga para ma-conduct nga study. So next is the use of case studies in social studies has a number of advantages for students. So ang kanang kinidang case study kay naay gini siya gamit sa social study o naani siya daghan nga mga advantages sa students. So ma-agree jud ko diri kay of course case study is ang mga estudyante jud mismo mo ay mo dig in or mangitag mga informations kay para ma-conduct na siya nga problem. So ang kini case study is learner centered gini siya nga ang mga estudyante jud mismo may kanang mulihok ana nga certain problem and then may mangitag solution. So nindot kini siya nga pamaagi no sa mga teachers. So for students, because it is a learner centered pedagogy, students are empowered as active agents in the learning process instead of passive receptors of information. Sa ako nang ginaingon ganiha nga ang case study is learner centered ni siya, and then ang mga students kay active agents bitaw, like sila may mo manguha gig mga informations, and then dili sila passive bitaw nga
nga mudawat ang informations from the teacher. So isa gini siya ka good example no ang case study kay para sad ma-train ang mga students bitaw dili lang kay pirmi lang spoon feed ang kuan, ang teacher lang pirmi may mahatag og mga informations and then wala ba, so dapat sad nga as a teacher no kay dapat ato adyong ipa-experience ang mga students og kanang kuan mga real life scenarios kaya para sa dasan sila makakita. So they have to come up with their own interpretations and solutions instead of relying on the teacher's generalization. So dapat sad ang mga estudyante is maka-come up with na sila ilang own interpretations or di pagsabot sa kana nga case dili og mga solutions na sila moy mismo ang mga estudyante mismo moy na ay dapat kanang opinion ana nga case study og maka-come up sila mga solutions about ana nga case study. Dili lang kay ang sa ginaingon diri kay dapat dili jud sila mag-rely bitaw dili sila mag-depend on sa teachers generalization. So ang mga estudyante jud mismo moy mo hatag bitaw og mga information sa kuan lang ginaingon ganiha sa teachers dili kay magdepende lang gyud sila sa teachers ba pirmi lang spoon feed walay buhat-buhat walay kanang ginahimo kay kung inana man nga pamaagi kay wala jud learning isa ka estudyante. So moreover, they are given a platform to provide answers to issues that real-world decision makers are dealing with. So ang mga estudyante di ay kay githatagan sila og mga platforms bitaw nga maka-provide og answers. So dapat gina siya like for example gipa-study sila sa ana nga certain nga problem, so dapat makakuan gid sila og mga maka-provide gid sila og answer sa kana nga issues. And then, I like nga kanang gikuan sa mga real world decision makers. So sa kini nga kanang kuan day situation di ay is kanabitang makighalubilo, makig-collaborate gid sila sa uban para maka-come up jud sila og better nga solution sa kana nga certain issue. So also the case study strategies promotes a wide range of 21st century skills. So ang kini diyang case study strategy kinag-promote ni siya og kana bitong wide range sa 21st century skills. Of course daghan jud kag makuha diri sa case study kay aside sa kanang mahasa ang imong kanabitang learning kay of course makipag-collaborate man jud ka ani no lain kay dili ka makipag-collaborate. So kung if dili ka makipag-collaborate, of course possibly nga kanang dili jud mao ang solution nga imong makuha. So need ni siya og collaboration, cooperation and all sa paghimo ani nga case study. So nindot gini siya ang case study kay base lang sa akong na-experience sa una is kanang kuan daghan jud kay may gibuhat ato sa una na hasa ang kanang time management or unsa pa na dira. So naaday ni tips ang case study. So sa pagkuan day case study no, choose cases that are complex to provide challenge, refrain from selecting those that have easy and obvious solutions. So as a teacher po no, kung makatagtag case study sa atong mga estudyante kay dili kita mamili kita og mga lisod-lisod bitaw nga case study kay para maka-provide sad og challenge sa atong mga estudyante. So dapat likayan ginato ang pagpili og mga sayon bitaw nga kanang case study nga naa bitay mga sayon ra og dali ra bitaw makakuha ng mga estudyante sa solution. So bati man sad more kanang wala ra ba wala ra hinungdan ng imong ginahatag nga case study sa imong mga estudyante. So dapat jud nga complex jud ang imong ihatag nga case study sa imong mga estudyante. And then next is emphasize to students that the process is as important as the product. So communication is important and they should ensure that the idea of each person is valued. So sa kini nga kanang kuan kay dapat imo jud ikuan sa mga estudyante nga ang process gyud mismo mo importante dili kay ang product.
So, of course, sa paghimo og case study, so ang proseso man siya na importante no, nga kung giunsa nimo pag-come up ana nga solution, ug nganong nain ana man na, dili kay ang product mismo mo yung imong pangayo nga kanang ang importante kay once man nimo pag-come up sa product kung wala ang process, so mas nindot yun nga as a teacher kay kana bitaw mangutanan jud ka kung giunsa nila pag-come up sa kana unsa ilang gipanghimo kay para ilan nang masulbad ng kuana problema ha nga gihatag sa maestra. And then of course ako nang ginaglingon nga communication is pinaka-importante dyan ni, and dapat jud nga ila bitaw i-sure jud ang ilang mga idea sa uban nga tao nga ila jud mo value bitaw. So number 3, use graphic organizers to structure that discussion. You can use the means and analysis or MEA to guide students' thinking process and the solutions examination to weigh their solution. So sa pagkuan din ng case study no, pwede magamit og graphic organizers ang mga estudyante kay para sad arrange bitaw ang discussion. So ang mga estudyante kay pwede maka-use the means, so which is MEA. So it means awaya din ka ng kuan day acronym kay means and analysis, MEA, kay para sad mag-guide ang mga students ang kanang cognitive sa mga students sa process sa paghimo og process ng mga cases, and then makakam up sad sila og mga solutions, examinations para sad makuan ang matimbang-timbang bitaw na ilang solution. So mao to siya. Thank you. Okay, hi everyone, this is Maria Mia Frasco, and sa appropriate learning activities in different phases of the lesson, kay ang ako ang part is all about jigsaw and panel discussion. So first, we need to tackle the jigsaw. So jigsaw kay usa siya ka cooperative learning strategy nga gi-develop by Elliot Aronson and his colleagues in 1971. When we say cooperative learning is kanang of course na ang collaboration, teamwork sa usa ka activity. Then created as a response to the racial desegregation in the 1970s. When we say racial desegregation, it is the process of ending the separation of two groups. So kanang way back kanang past years kay kanang uso jud ni ang racism sa every race, like kanang sa una grabe kay issue ang Black American and White Americans nga ang tingin sa White Americans mga Black American is a low life, like mga criminal ug unsa pa. So this kanang ang kaniding jigsaw kay gibuhat ni siya para gali ma-breakdown ang matag groups og magkahiusa og naagay unity nga mahitabo. And it was first implemented by educators and psychologists in schools in Austin, Texas to reduce tensions among the white, Hispanic, and African American students. To reduce tensions. So, as I said earlier, nga different races ba nga kanang makuan gali ang tension, like kanang maiwasan jud ang mga kagubot or kanang mga criticism or racism nga panghitabo. Then the main objective di ani was to encourage students to cooperate and work together, and at the same time break down interpersonal barriers. So when we say, as I said earlier nga kana cooperation and teamwork, and kanisad siya di is break down interpersonal barriers, which means negative patterns of behaviors that hinders you from communicating. So like akong gi-example ganiya as ang white and Black Americans, di ba? Kung negative kaayo ang tan-aw nimo sa usa ka tawo, like judgmental lang gid kay ta ba? O pagalit ta ka ba kung unsa kinsa gid siya, unsa jud siya, like kanang maminaw ta sa mga stress sa tawo. So may possibility nga di jud ka ganahan makipag-communicate, ganahan makipagsuod ana niya, and usa pa libakon sad nimo siya, like this example. And this strategy successfully worked then and today. It's still being utilized by teachers as a popular instructional method in different subject areas. So,
of course, kaning jigsaw is kanang popular gid siya and ginagamit niya sa una. Labi na karon i-utilize ni sa mga teachers. Sa lain-lain nga kanang subject areas. So, as I said earlier, nga cooperative learning strategy ni sa Jigsaw. Jigsaw was founded on Vygotsky's social constructivism theory, which suggests that children develop knowledge through social interaction. So, kabaw naman taon sa ning social constructivism. Kanang, di ba, lain-lain man yung perspective. And when we meet people, kay, di ba, naman siya iyang perspective nga kanang situation or example lang. So, it could be ma-change ang iyong perspective into new one when you meet person, like, when social interaction, through social interaction. Like, mausap good siya ba? Then, the strategy was given such name because the process resembles of a jigsaw puzzle. And different parts of the lesson compared to puzzle pieces and are distributed among students. And they have to communicate and work together to arrive at the complete information. So, explain jud na ko kung unsa ni ang jigsaw. Jigsaw is, siyang puzzle ba? Like, usa siya ka piece, i-break siya og, di ba, break man naman like, kanang piece, ang like piece, ang kanang puzzle. Through ang mga small pieces, kinahanglan ninyo ma-connect or i-puzzle tanan para makuha jud ninyo ang whole topic. Then, sa kuan, I will give you an example. Like, kani. It could be jigsaw kani among gibuhat. Like, for example, topic sa mong maestra or maestro. Then, kana siya nga topic, kay naa na siya kanang mga subtopic pa jud ba nga ibahin-bahin matag kanang grupo. So, which means, ang jigsaw kay group siya, pero naa siya individual nga task nga pagabuhaton. Like, makalihok jud ang tanan ba? And jigsaw is very much applicable in many social studies lessons, particularly those with content that can be broken down from different groups to analyze. So, nasa batang taon sa ning jigsaw. So, naadi ay kuan sa Jigsaw Classroom in Social Psychology Network and Aronson na siya 10 steps in implementing this strategy. So, na siya 10 steps. Kung usa ka teacher, dapat kinahanglan makabayod taon sa nga 10 steps. So, first one is, i-divide nimo ang imong students into 5 or 6 persons, home groups, dili home groups nga kanang kuana sa matag balay, which may home group kay a place you are seen by others who may want you have the resident for development requiring care or supervision. Kana na belong jud ka nga group ba, like na mana siya ibig sabihin. And members should be diverse term of gender, ability, and ethnicity if applicable. So dapat as a teacher kinahanglan jud ka nang smart ka sa pagpili. Ikay mo pili jud kay kanang alkansi man good if want to kanang mag-ihap kag want to kuan kay what if ang kaninga group kay wala di kanang kamao, like duay kay dapat kanang i-break jud nimo ba kung if mahimo pa gani kay by gender, of course the ability sa slow, sa average, and sa kanang higher order thinking skills and ethnicity. Then second is of course sa usa grupo na adjud sila leader. Then, ikatulo is divide the day's lesson into 5 to 6 segments. Mao na nang giingon nga sa usa ka topic na asid sila kanang ilang kanya-kanya nga topic jud. Assign each student in the home group to learn one segment. Mao na ni. Give students enough time to comprehend and master their assigned segment. Of course, kinahanglan jud nimo sila tagaan og time kay dili sad kanang tanan ba mga students nga makadali-dali sila og explain or kanang maka-conjugate sila thoughts and ideas about that certain topic. So number 6, form temporary expert groups by extracting students in the same segments to set together. Give them enough time to discuss with the main point clarifier. So kani siya, as I said earlier, nga kinahanglan nasa kay ibutang nga matag groups nga expert kanang kamao ba kay naa sila para
kung naay mga questions ang ilang mga members, kay dili maglibog ba, to clarify, mag-rehearse sila sa ilang presentation, kuan, ana. So, kamang natana. And 7, after the given time, bring students back their home groups. Then 8, ask each member to present his or her segment to the group leader and encourage the flow discussion. So, ang leader mo kanang mo kuan kung unsa ang flow sa inyong na-assign nga topic, i-present ninyo nya. Number 9, syempre, ang teacher mo room around sa gak kung naunsa na ang ilang ipangbuhat. Or like sa process pa lang ba, sa nag-brainstorming ba na sila, na gibuhat, naabay ka ng kanang naiambag ang uban, or ang uban nagsilag cellphone, ano ba? Or na-experience ba nila unsay difficulties ani nila, ano ba? The number 10, of course, at the end, kay nadyo kay session nga maghatag kag quiz regarding sa ilahang mga topic para pod ma-assess ang imong students kung nakasabot ba jud sila sa ilang ipanabi or sa mga lain nga groups nga gipaminawan nila. So, ari, naday advantages ang jigsaw. Strategy is preferred by many educators because it has many benefits in the classroom. A study conducted by Hans and Berger in 2007 showed that after kuno ma-implement sa jigsaw, students demonstrate increased feelings of autonomy and intrinsic motivation. Pasabot ani kay kuan gali kanang to feel autonomous ba, kanang ilaha galing perspective kay ma-value gali and have opportunity to share their thoughts ba, murag di ba naay mga students nga at first shy pa sila kay dili sila naanad sila mo storya sa ilang perspective na, but kung magkadugay magsige storya or tabi ang usa ka student kay manay kanang tendency nga na sila mo self boost esteem na sila kay of course kanang makashare naman sila, naanad na sila ba? So, and it promotes personal accountability, which means you take ownership of what happened as a result of your choices and actions. So, kung unsa may kanang result sa imuhang performance kay mo dawat ra nimo like okay kanang mo kung ano ra pud ka kung unsay feedback or comment sa teacher, like imong i-apply sad ba para next time kay imo nang ma-apply kung unsa ang ilang gina-advise sa imo ha. Then and eventually share it with your group mates. It also encourages group collaboration with students, know that their information understanding will not be complete without working and communicating with their peers. So majud ni siya nindot jud ning jigsaw kay kanang kuan gali sa usa classroom may tendency nga ma-close na mo tungod sa sige mo ka grupo ana ba kay mga share mo ideas then ana collaboration jud.